O Anime Recaps Tagalog, Mapapa, o Kasasarap. Para sa magtatanong ng pamagat ay ito po ang title. Clockwork Planet. Nasa itaas din po ng video. Ang ating bida ay sina Otto Miura. Isa siyang batang lalaki na clocksmith na adik sa pagkolekta ng mga makina at mga orasan. Nakatira siya sa planeta na dating mundo. Ngunit dahil dumating ang araw ng pagkasira ng mundo ay muntik nang mamatay ang lahat ng mga tao. Pero may isa umano na meister na nagngangalang Y ang gumawa ng paraan para magpatuloy ang buhay para tirhan ng mga tao. Habang masaya ang bata na pinagmamasdan ang naipon ng mga orasan ay narinig niya ang isang bagay na nahuhulog. Nasira ang kanyang kinaroroonan dahil sa pagkahulog ng isang mukhang kabaong. Binuksan niya ito at nakita niya ang isang magandang babaeng robot na nagngangalang Ryuzu. Nahulog daw ito ng isang tinawag na Bragg family na isa sa pinakamayaman at maimpluwensyang tao sa planet. Gamit ang kakaibang kakayahan ni Otto ay narinig niya na may sira ang katawan ng robot na si Ryuzu. Kaya agad niya itong binuksan at nahiya pa daw nang makakita ng siopaw. Nalaman niyang sa pinakapuso ng robot ang kinaroroonan ng sira gamit pa rin ang pandinig nito. Nagawa niyang maayos ang babaeng robot at na-activate ito. Pero biglang natuluyang nasira ang gusali na kanilang kinaroroonan, pero niligtas siya ni Ryuzu. Nawala ng malay sina Otto at paggising niya ay nakahiga siya kay Ryuzu. Nahiya daw ang loko at saka tinanong siya ng robot kung pervert daw siya. Sumagot siyang oo at dahil dito ay sinabi ng robot na siya na daw ang bagong master nito dahil siya rin lang ang nag-repair sa kanya. Kinuha ni Ryuzu ang kamay ni Otto at niyakap-yakap saka pinahawak ang mukha bilang palatandaan na siya na ang master ng robot. Naghanap ng bagong matutuluyan ang dalawa at tinuro ni Ryuzu ang love hotel sa malapit na puntahan muna nila pero ayaw ni Otto. May mga gangster na dumating at sinubukang hawakan si Ryuzu pero pinigilan sila ni Otto. Nang gugulpihin nila ang bata ay sinaktan ni Ryuzu ang mga gangster na walang laban. Pinakita ang gamit niyang mga karit. Samantala ay pinakita naman ang isang babae na si Marie Belle Breguet, kasama ang robot naman nitong si Vane Halter na hinahanap ang nahulog nilang pag-aari. Ito si Ryuzu. May mga dumating na sundalo na akala mo kung sino at minamaliit ang babae at nagsabing tutulong sila sa paghahanap ng nawala nilang property na si Ryuzu pero pinaalis lang sila ng babae. Habang natutulog sa magkaibang lugar sina Otto at Marie ay bigla silang nakarinig ng ingay sa pundasyon ng planeta na kanilang ikinagising at kinabahala. Agad na lumabas si Marie para tawagin ang robot nitong Halter at alamin kung ano ang nangyayari pero sinabi ng robot na takpan muna nito ang sarili dahil nakikita daw si Pepe. Agad silang nagmeeting ng iba pang elite at sinabi ng babae na pwedeng ang pagyanig na naramdaman nila kanina ay sisira sa Kyoto Grid kaya kailangan nilang mag-evacuate kasama ng mga civilian. Dumating si Kar-asawa at sinabi nitong narinig niya ang balak ng militar na sirain ang buong Kyoto Grid. At gagawin nila ito sa loob lang ng ilang araw. Dahil dito ay sinaktan ni Marie at Halter ang mayabang na boss ng mga sundalo na nakadestino para bantayan sila. Pinakanta nila ito at sinabing plano daw ng militar na takpan ang kanilang kahinaan na hindi pag-ayos sa sira ng syudad na iyon. Kaya sisirain na lang nila ng mas maaga ang Kyoto at lahat ng taong aabot sa 20 milyon na nakatira doon. Tinuro ng sundalo ang kinaroroonan ng dahilan ng pagyanig, na nasa floor 24 at saka siya pinatulog ni Halter gamit ang baril. Samantala ay busy naman sina Otto na nagpapaligaya sa malambot na unan na legs ng babaeng robot. Pero naramdaman din nito ang lumalala na pagkasira ng kanilang lungsod. Kalaunan pa ay nalaman ni Otto na aabot na pala sa 1,000 taon si Ryuzu. Kung tao sana ay napakatanda na nito. Kalaunan ay itinawag at sinumbong naman ni Marie ang natuklasan sa mga kasamang elite official ng syudad kasama si Conrad. Sinabi ng babae na puntahan nila ang floor 24 dahil doon nagsisimula ang problema. Pero sinabi ni Conrad na hindi agad sila makakapunta sa floor 24 dahil may iba pang level na kailangan nilang asikasuhin. Naisip ni Marie at ng robot nito na kagagawan ito ng militar kaya din sila na-stuck sa elevator. Kaya nagpatalon-talon na lang sila para magpunta ng barrel ng gusali na iyon. Para daw makasama ni Ryuzu sina Otto ay pumasok din ito bilang student at sinabi pa nito na ang master daw niya ay sina Otto. Kalaunan pa habang nasa labas sila ay sinabi ni Ryuzu na mas maganda daw ang itsura ng mundo 1,000 taon na ang nakakalipas. Samantala ay nakaabot naman na sina Marie at Halter sa barrel, pero doon ay sinalubong sila ng mga robot ng militar. Pero para maayos ni Marie ang kailangan na maayos gamit ang kakaibang gadgets ay binigyan siya ng cover ni Halter at nilabanan ang mga malalaking robot pangdigma ng militar. Pagkatapos maayos ng bida ang kanilang target ay saka agad din nilang tinalo ang mga robot. Pero hindi pa tapos ang misyon dahil kailangan pa rin nilang maayos ng tuluyan ang syudad. Habang pinag-aaralan nila ang maraming sira ng Kyoto kung saan sila nakatira ay nalaman nilang mahirap itong maayos at kailangan nila ng himala para magawa ito. Tapos may dumating pang order mula sa mas nakatataas na kailangan nilang tumigil sa misyon.
Nagpunta sila kay Lyman's Vatcharin na tauhan ng mga tao na may pakana ng pagtigil ng kanilang operasyon at sinubukang makiusap. Pero nainis lang siya sa sagot ng lalaki kaya muntik na niya itong barilin. Pero pinigilan siya ng robot. Dahil dito ay nalungkot si Marie dahil alam niyang aabot sa 20 milyong katao ang mamamatay oras na mahulog ang Kyoto sa ilalim ng mga makinang nakapalibot sa planeta. Pinagsusuntok niya si Halter para mawala ang kanyang dalamhati. Habang naglalakad sa labas ay nagkasalubong sina Naoto kasama ni Ryuzu, at Marie kasama naman si Halter. Kalaunan pa ay nagpakilala si Marie kay Naoto na siya ang may-ari sa babaeng robot na kasama ni Naoto. Sinabi ni Marie na kukunin niya si Ryuzu kapalit ng pabuya sa pagkakahanap sa robot na babae. Pero sinabi ni Naoto na pag-aari lang niya si Ryuzu dahil ito ang ginagawa niyang unan. Sinabi ni Marie kay Halter na ibaon na lang nila ng buhay si Naoto pero biglang kumislap ang mata ni Ryuzu. Saka nagulat si Marie nang malaman nitong natutukan na pala sila ng patalim ni Ryuzu. Sinabi ng babae na gagawin niya ang lahat para pagsilbihan ang master na si Naoto. Ibinaba ni Halter ang hawak na baril at sinabi kay Ryuzu na hindi seryoso si Marie sa kanyang sinabi. Kaya itinago ni Ryuzu ang karit. Sa kanila pinaliwanag na ang buong Kyoto ay lulubog oras na sinakatuparan ng militar ang kanilang balak. Natawa pa si Ryuzu dahil inakala ni Marie na ginawa siya para protektahan ang Clockwork Planet tulad ng mga oras na iyon. Pero ipinaliwanag ni Ryuzu na ang kanyang tanging trabaho ay ang pasayahin ang kanyang master na si Naoto, na ikinatuwa naman ni Naoto. Biglang tinawag ni Naoto si Ryuzu at nagtago dahil narinig pala nito ang kaguluhan sa ilalim. Inakala ni na Marie at Halter na sinimulan na ng militar ang purge. Labis na nagtaka si Marie nang malaman na narinig lang daw ni Naoto ang nangyayaring kaguluhan sa ilalim. Hindi makapaniwala si Marie na kayang-kaya na marinig ni Naoto ang kinaroroonan ng problema na nasa floor 24 kahit may suot pa itong noise cancellation headphone. Nagpatulong si Marie kay Naoto na tulungan silang iligtas ang Kyoto pero tumanggi si Naoto. Kaso ay sinabi Ryuzu na ang kapatid nitong si Trishula Anchor ay nasa core tower din, kaya agad na pumayag si Naoto para samahan sina Marie at Halter. Sa kanilang daan patungo ng core tower ay narinig ni Naoto ang maraming mga robot na nakahanda na at hinihintay sila. Alam na pala ni Lymans ang kanilang binabalak at pinaghanda ang mga tao nito. Pero dahil sa malakas na pandinig ni Naoto ay natutukoy niya kung saan nagtatago ang mga kalabang robot maging ang isang invisible mode. Mas malakas naman si Halter sa iba pa ngunit mas higit na malakas si Ryuzu gamit ang kanyang karit dahil madali lang niyang nahahati ang mga kalaban. May kakayahan naman ang baril ni Marie na maging espada at niligtas pa nito si Naoto. Para sa kaligtasan ay pinili ni Marie na pekehin ang kanyang pagkamatay na ikinagalit naman ni Lymans dahil wala ito sa balak niya. Sa kanila pang daan ay sinalubong sila ng isang malaking kanyan pero hinati ni Ryuzu ang sasakyan kaya sila naligtas. Sinalubong daw sila ng buong defense squad ng core tower at gamit pa nito ang latest technology na gamit nila sa panahong iyon. Dahil daw tinutukan ng mga robot ang kanyang master ng kanilang mga baril ay bigla nitong inilabas ang kakayahan na magbago ng mode mula sa pagiging normal mode sa imaginary mode. Gamit ang kapangyarihang ito ay madali lang na natalo at nahati-hati ni Ryuzu ang sangkatutak na mga robot. Pero kalaunan ay nawalan ito ng battery kaya kinailangan siyang dalhin ni Halter. Habang inaayos ni Naoto si Ryuzu ay pinaliwanag ni Marie na nagawa ni Ryuzu ang tinawag nilang imaginary time kung saan nagagawa nitong makontrol ang oras sa loob ng maikling panahon at matalo ang mga kalaban. Nang magising si Ryuzu ay nagpropose si Naoto na pakasalan siya, na kinagulat ni na Marie at Halter. Pero sinagot ni Ryuzu na baka lang daw nawala sa utak si Naoto. Pero sinabi ng babaeng robot na may kalayaan daw siya para magustuhan o hindi ang kanyang master. Narinig ni Naoto na gumalaw ang puso ni Ryuzu kaya nagtanong ito sa babaeng robot kung mahal siya nito. At tumango si Ryuzu na pinagsaya naman ng lalaking maharat. Pagdating nila sa core tower ay nagulat sila nang makita ang lahat ng mga kasamahan ni Marie na elite na Meisters. Ipinakilala ni Marie si Naoto kay Conrad pero busy ang lalaki na masayang-masaya na nagagandahan sa mga naroong makina. Kaya nagselos si Ryuzu at sinabing salawahan daw si Naoto dahil may mas maganda pa itong nakikita kaysa sa kanya. Nais din daw niyang ipakita ang makina na katawan. Nagdadalawang isip ang mga Meisters doon nang sabihin ni Marie na si Naoto ang pag-asa nila para mailigtas ang Kyoto bago pa ang oras ng purge na gagawin ng militar. Pero sinabi ni Conrad na gagawin nila kung ano ang sinabi ni Marie. Nag-inspection nga si Naoto sa kinaroroonan ng core tower at naghanap ng mga sira gamit ang kakaiba nitong pandinig. Pagkatapos ay sinabi nito sa mga Meisters na naroon kung ilan ang nasirang parte ng core tower. Agad na nagtrabaho ang lahat at nagtulong-tulong para ayusin ang mga may problema. Na-amaze naman si Naoto nang makita kung gaano kagaling si Marie sa pag-aayos ng ilang mga pyesa doon. At hindi nagtagal ay madali lang nilang naayos ang problema at saka binati at nagpasalamat ang mga Meisters kay Naoto dahil sa malaking tulong nito.
Nang akala nilang ayos na ang lahat ay biglang lumindol at muling nasira ang lugar dahil sinimulan na agad ng militar ang purge. Nais kasi ni Lyman's na alisin ang ebidensya ng kanilang kakulangan sa pagprotekta ng Kyoto. Naisip ni Marie na kung may kahit 30 minutes lang silang extra time ay maayos nila at maliligtas ang 20 milyon na tao sa Kyoto. Sinabi nitong gamitin nila ng imaginary time na kakayahan ni Ryuzu pero galit na tumanggi si Naoto dahil ayaw niyang mapahamak ang chicks. Pero alam ni Ryuzu na nasa dilema lang ang master at ito na nagpa siya para sa master. Tinanggal nito ang sariling puso na taglay ang kakayahan ng imaginary time at sinabi kay Naoto na nagtitiwala siya dito. Nagulat naman si Lyman's nang sa oras na sirain at mahuhulog na nila ang Kyoto ay bigla itong bumabalik pataas. Gumawa na pala ng paraan ang mga Meisters at inaayos nila ang core tower gamit ang kakayahan ni Ryuzu. Nagagawa din kasi nitong paliparin ang mismong Kyoto para hindi bumagsak. Nagpadala ng magsundalong robot si Lyman's para sirain ang lugar pero lumabas si Halter at Conrad para labanan ang mga uma-atake na metal robots. Nang maabot na ni Ryuzu ang kanyang limit ay saktong na stable na ang Kyoto at nakontrol na ng mga Meisters ang system. Pero nasira ang gear na puso ni Ryuzu na labis na ikinabahala ni Naoto. Nasabi naman ng kamalayan ni Ryuzu na nagising nga siya pero muli lang napatulog dahil sa walang gaanong galing na mga tao. Pero sa wakas ay nagawa ding mabuo ni na Marie at Ryuzu ang kanyang nawasak na puso at muli siyang nakabalik sa iyakin na bida. Tuluyang pinalabas ni Marie na patay na siya at ito ang pagkakaalam ng karamihan. Pero iba ang pakiramdam dito ni Vermouth at mga kagrupo nito. Nag-iimbestiga sila sa ilalim ng biglang makasalubong nila ang kapatid ni Ryuzu na si Anchor. Binaril ito ni na Vermouth pero madali lang silang pinatay ng armas ni Anchor. Tumakbo pa si Vermouth pero nahuli din siya. Bago siya mamatay ay naipakita na isa din siyang robot at nagpadala muna siya ng message para kay Marie dahil alam niyang buhay pa ito. Samantala ay hinaharap naman ni Ryuzu si Naoto nang biglang sinira ni Marie ang pinto at pumasok. Kasama pa rin niya si Halter dahil natanggap nila ang mensahe na pinadala ni Vermouth. Sinabi ni Naoto na may narinig siyang high-pitch na huni. Pinipilit ni Marie na samahan siya ni Naoto pero ayaw ni Ryuzu. Ayon sa anggulo na sinabi ni Naoto ay natukoy ni Marie kung saan nagmula ang mensahe. Pero nagselos si Ryuzu nang makitang nakakalong si Marie kay Naoto at tinapon ito. Para mapasama si Naoto ay sinabi ni Halter na may beach sa malapit kung saan nagmula ang message kaya agad na nag-imagine si Naoto at pumayag sa pagsama. Samantala ay pinakita si Anchor na nananaginip ito at hinahanap ang kapatid na si Ryuzu. Sa tabing dagat ay kinukunan ni Naoto ng litrato ang kagandahan ni Ryuzu nang makakita ito ng pang-nosebleed. Natumba si Naoto sa harapan ni Ryuzu kaya naisip ng babaeng robot na magaling ang lalaki sa pagpapanggap ng aksidenteng ganon. Napaatras si Naoto at nahulog sa tubig kaya ito nalunod. Pero agad siyang niligtas ni Ryuzu na sumisid at nagawang may ahon si Naoto. Magma-mouth-to-mouth na sana sila para mabuga ng hangin si Naoto pero biglang dumating si Marie at pinagsasampal ang lalaki na nagising. Nagpunta sila ng syudad kung saan nagmula ang message pero nagulat sila nang makitang walang katao-tao sa lugar na iyon. Naabandona daw ang lugar dahil sa mga pagyanig noon kaya wala nang nakatira doon. Maging ang clock tower at core tower ng syudad ay hindi rin marinig ni Naoto. Nakita nila ang butas na naiwan dahil sa pag-atake ni Anchor kay Vermouth. Narinig ni Naoto na may nilalang sa ilalim kahit na sinabi pa ni Marie na walang makikita doon. Pero bumaba pa rin sila at nakita nila ang isang higanteng robot na para sa mass destruction na pinag-eksperimentuhan ng mga sundalo. Gawa daw ito sa core tower at clock tower. Nagalit si Marie dahil sa maling paggamit ng military sa bagay na dapat sana ay nagbibigay buhay sa syudad. Nang sisirain na sana nila ang robot ay biglang nagpakita si Anchor na kinausap pa ni Ryuzu at sinabing ang pangit ng maskara nito. Pero biglang nagbago ng anyo si Anchor pagkatapos ma-assess ang threat level ng mga bida. Nag-activate ang bloody murder version ng batang babaeng robot at inatake ang mga bida gamit ang kakaibang armas. Gamit ang matalas na pandinig ay nalaman ni Naoto na ayaw ni Anchor na atakehin ang mga bida ngunit hindi lang niya makontrol ang sarili. Maraming beses na inatake ni Anchor ang mga bida gamit ang kakaibang kapangyarihan pero nagawa ng mga bida na makailag dahil na rin sa pandinig ni Naoto. Nagpalabas pa ito ng malaking espada gamit ang dimensional manipulation. Nagawa ng mga bida na masira ang kinatatayuan ni Anchor gamit ang baril at granada at nahulog si Anchor pero nagawa rin itong makatapak sa mga nahuhulog na bato at makalabas. Nagpalabas ito ng kanya na tinawag na resonance cannon at nagpaputok ng pagkalakas-lakas. Muntik nang mamatay si Halter nang tutukan siya ng kanyan pero inutusan ni Naoto si Ryuzu na sirain ang armas. Dahil dito ay sila ang inatake ni Anchor kaya sila nahulog sa pinakailalim. Walang nagawa si Marie kundi isigaw lang ang pangalan ng dalawang nahuhulog. Mabilis na kinuha ni Halter si Marie at umalis sila ng lugar na iyon at sinabi ni Halter na wala ding silbi kahit nasubukan man nilang iligtas si Naoto.
Dahil ang ilalim ay katulad din ng kalawakan na mamamatay ang tao kapag walang proteksyon. Nagtaka si Marie kung bakit nasa syudad ng Mie si Anchor imbes na dapat sana ay nasa ilalim siya ng Kyoto. Kaya nag-imbestiga siya at tinorture ang isang politiko na hindi nagbigay ng 10,000, at nagtanong dito kung ano ang corruption na dapat niyang malaman. Naikwento nga ng politiko ang sekreto na nangyari noon. Nag-eksperimento kasi ang mga ito noon ng pinagbabawal na electromagnetic research para gumawa ng armas, pero nagkaroon ito ng masamang epekto sa bayan. Nais i-shutdown ng palihim ng gobyerno ang electromagnetic weapon experiment at para magawa ito ay nagtraidor sila sa bayan ng Shiga. Na-purge nila ang bayan pero pinagpatuloy ng Shiga ang eksperimento sa ilalim, at lihim na kinuha nila ang core tower at clock tower ng Mie kaya ito nasira. Sa pagdaan ng panahon ay nakagawa sila ng electromagnetic weapon of destruction. Dahil sa nalaman ay nawalan ng lakas ng loob si Marie para maipagpatuloy ang balak na pagligtas ng mundo. Lalo na at mga gobyerno na mismo ang kanyang makakalaban. Pero mula sa Imbornal ay biglang lumabas sina Naoto at Ryuzu. Sinipa siya ni Marie dahil buhay pa pala ito pero hindi nagparamdam kaya nagalit ang babae. Kalaunan ay nagplano sila ng kung ano ang gagawin, at dahil walang maisip na planong maganda si Marie ay sinabi na lang ni Naoto na basta magpunta na lang sila ng Tokyo para mailigtas niya si Anchor. Binabantayan kasi ni Anchor ang advanced weapon of destruction at patungo na ito ng Tokyo. Tinawag ni Marie si Naoto na bobo, pero sumagot ang lalaki na hindi bale ng walang alam basta hindi sumusuko na tulad ni Marie. Dahil dito ay nabuo muli ang kumpiyansa ni Marie at sinabing ililigtas ni Naoto at Ryuzu si Anchor samantalang ililigtas naman niya ang mundo. Sa kanilang pagpunta ng Tokyo ay nagpanggap na masamang tao si Naoto at nagpasabog ng mga gusali na ikinatakot ng mga tao. Ginawa nila ito para umalis din ang mga tao sa syudad dahil nga sa pagdating ni Anchor at ng mass weapon of destruction doon. Kahit napatay na si Marie bilang Marie Belle Brigade at wala na ang kanilang guild na Meisters, ay tinutulungan pa rin siya ng dati na mga kasamahan at ni Conrad. Tumutulong sila sa pagsasagawa ng kanilang plano para maligtas ang Tokyo. Dahil sa pagpapanggap nilang villains at pagsira sa mga gusali ay inatake sila ng mga robot at drones na nagbabantay sa syudad. Pero madali lang itong pinagbabaril ni Halter at Marie, saka ang mga drones naman ay pinasabog ni Ryuzu gamit ang kanyang karit. Kalaunan pa ay nagpunta naman sila ng ilalim kung saan naroon si Anchor at doon ay naglaban sina Anchor at Ryuzu gamit ang kani-kanilang mga kakayahang pandigma. Si Ryuzu ay ginawa para sumunod sa kahit anong nais ng kanyang master. Samantalang si Anchor naman ay ginawa para sa destruction, kaya malaki ang pagkakaiba ng kanilang kakayahan pagdating sa pakikipaglaban. Pareho silang nagbago ng anyo at dahil target ni Anchor na sirain si Ryuzu ay sinundan niya ito maging sa kinaroroonan ng imaginary time kung saan siya malakas. Kaso ay talagang armas itong si Ryuzu kaya mas malakas pa rin siya at natatalo si Ryuzu. Naalala ni Ryuzu ang plano nila ni Naoto. Sinabi ni Naoto na napansin nito sa una nilang pakikipaglaban kay Anchor na kahit minsan ay hindi inatake ni Anchor sina Naoto at Marie. Kaya naisip niyang wala sa program nito ang pag-atake sa mga tao. Kaya nagpahabol si Ryuzu kay Anchor at nang aatake na si Anchor ay bigla itong umiwas at saktong si Marie ang nasa kanyang likod. Nang makita ni Anchor si Marie ay agad itong tumigil kahit na nagkaroon ng sira ang kanyang mga gear sa loob. Saka sinira ni Ryuzu ang maskara ni Anchor dahil ito lang pala ang kumokontrol sa kanya kaya wala siyang kalayaan para magdesisyon sa sariling gagawin. Saka sinabi ni Ryuzu na tinawag niya si Marie para tumulong at para siya pala ang gawing patibong imbes na sana ay si Naoto. Lokong robot na ito. Kalaunan pa ay nagising na si Anchor pagkatapos siyang ayusin ni Marie. Tinawag pa nito sina Marie at Naoto na ama at ina at kapatid si Ryuzu. Nais ni Anchor na maging master si Naoto at kalaunan ay sinabi ni Naoto na in-unlock ng batang robot ang mga restrictions sa programming na binabawalan siyang maging malaya. Saka sinabi niyang hindi na kailangan pa ni Anchor na mangsira ng mga bagay dahil malaya na siya para tanggihan ang mga order na ito. Saka umiyak si Anchor at humingi ng paumanhin kay Naoto. Maya-maya pa ay biglang lumabas mula sa isang dimension ang ulo ni Vermouth at na-activate ito ng mga bida. Nagising ang ulo at sinabi nitong siya ang nagpadala ng mensahe. Biglang lumindol at narinig ni Naoto na nakarating na ng Akihabara ang mass weapon of destruction. Akala nila kung sinira na ito ng militar pero wala palang kaya ng mga militar dahil inararo lang sila ng malaking robot. Sa loob ng robot ay naroon ang isang scientist na nagngangalang Junai Hirayama. Sila ang may pakana ng pag-atake ng malaking robot. Sinabi ni Vermouth na kaya siya nagpadala ng mensahe kina Marie noon ay para sabihin ang tungkol sa weapon of destruction na isa itong electromagnetic weapon na kayang sirain ang mga gears. Nagpakawalan ng kuryente ang malaking robot at lahat ng mga robot ay na-deactivate. Tanging sina Marie at Naoto lang ang gising.
Sinubukan din ng Defense Army at Squadron ng Tokyo na atakehin ang malaking robot pero madali lang silang pinasabog ng electromagnetic weapon na hindi man lang nakaatake. Matapos mag-meeting ang mga opisyal ay naisip nilang patamaan ng malaking cannon ang malaking robot, pero nag-activate ito ng shield barrier saka nito sinira ang malaking canyon. Dahil dito ay naisip ng mga opisyal na ma-purge na lang ang Akihabara pero hindi payag ang iba. Inutusan pala ni Marie si Karasawa para mag-spy sa mga opisyal kaya din siya kasama sa meeting bilang konsultant. Sinabi niyang ang malaking robot na umatake sa kanila ay gawa sa electromagnetic na pinagbabawal sa buong mundo. Dahil pwede nitong masira ang planeta ng mga gears. Nawalan na ng pag-asa si Marie dahil sa nakitang pagkasira ng mga robot. Pero hindi nawalan ng pag-asa si Naoto at nagbalak pa rin na iligtas at maayos ang robot na si Ryuzu. Kaya naalala din ni Marie ang mabubuting bagay na ginawa sa kanya ni Halter. Kinuha ni Marie ang ulo ni Halter at iniwan ang katawan nitong nag-self-destruct base na rin sa pagkakagawa sa kanya ng Brigade. Biglang nagising si Anchor dahil na-activate niya ang self-defense niya para sa electric shock. Masaya naman si Naoto na niyakap-yakap ang batang robot. Ganun din daw si Ryuzu pero nag-overheat ang katawan nito kaya kailangan nila itong maayos. Nagpatulong sila kay Conrad na kasalukuyang nag-chichik sa isang bar. Pero ang totoo ay front lang pala ito para hindi sila madaling mabisto ng gobyerno. Sa loob nito ay doon nagtatrabaho si Conrad para ipagpatuloy ang plano nila kina Marie na iligtas ang mundo mula sa mga mayayamang corrupt. Nais ni Marie na maayos agad si Halter pero dahil kailangan nila ng impormasyon mula kay Vermouth ay ito ang inilagay nila sa katawan ng isang sexy na manika. Kaya nagulat ito nang maramdamang may malaki siyang future. Pero naisip ni Vermouth na genius itong si Marie dahil nagawa niyang makonect ang kanyang advanced system sa isang ordinaryong manika. Sinabi ni Vermouth na nakita na ng mga bida ang impormasyon ngunit kailangan lang nila itong makonect the dots. Ang utak din lang daw ng pagkaka-activate ng electromagnetic weapon ay ang mga tao sa gobyerno na nais magkodeta. Sinabi naman ni Naoto na hindi pa gumagalaw ang armas na tinawag nilang Yatsukahagi dahil nag-charge pa ito at aabot pa ng 66 na oras para makagalaw sila kung paano ito mapipigilan. Kalaunan ay nagpunta sina Naoto, Marie at Anchor sa bayan para maipasyal ng lalaki ang batang robot. Habang naghahanap si Naoto ng headset ay nagtanong si Anchor ng kung ano ang pwede niyang gawin para kay Marie dahil nakita niyang naguguluhan ito kaya inutusan siya ni Marie na sirain ang electromagnetic weapon. Pero nagalit si Naoto nang marinig ang pinapagawa ni Marie at sinabi nitong nag-charge pa lang si Anchor. At hindi niya dapat nilalagay sa isang bata ang responsibilidad na hindi niya kayang gawin. Dahil dito ay napaisip si Marie ng susunod na hakbang at nagpaalam na para maunang bumalik sa headquarters. Pagbalik ni Naoto at Anchor ay nagulat sila dahil ang bilis-bilis ni Marie na inaayos ang mga nasirang parte ni Ryuzu. Sinabi pa ni Vermouth na 4 na oras na daw siyang hindi nagpapahinga para lang maayos si Ryuzu. Nainggit naman si Naoto dahil dapat sana ay siya ang nag-aayos kay Ryuzu ngunit hindi niya magawa dahil hindi niya tulad si Marie na genius. Ang tanging basehan ni Naoto kaya niya naayos noon si Ryuzu ay pakiramdam at ang kanyang kakayahan na pakinggan ang makina at malalaman niya kung ano ang sira. Pagkaraan pa ay nag-isip ang grupo kung paano sila mananalo sa kanilang pinaglalaban. Naisip ni Naoto na atakehin at kontrolin nila ang tinawag nilang Pillar of Heaven. Imposible daw ito sabi ni Marie pero pinaliwanag ng lalaki ang mga nagawa na nila dahil na rin sa kanilang teamwork. Nagustuhan naman ni Vermouth ang balak ng bida at sinabi nitong sasama siya sa kanila. Sinabi ni Anchor kay Marie na kung natatakot siya ay puprotektahan siya ng robot. Dahil dito ay biglang naalala ni Marie ang nais niyang pagligtas ng mundo. Agad silang nagpunta ng Pillar of Heaven at inatake ng 2 robot na babae ang mga robot at armas ng mga sundalong naroon. Pero hindi nila sinaktan ang mga tao. Kasama rin si Vermouth sa pakikipaglaban at gamit ang kanyang mahabang baril ay nagagawa niyang maubos ang mga robot na naroon. Binigyan pala siya ng misyon ni Marie na maghanap ng Genbo robot dahil dito niya ilalagay ang kamalayan ni Halter dahil ito ang nababagay sa programming ni Halter. Nagawang makaagaw ng isang malaking robot si Vermouth mula sa isang piloto na kanyang pina-eject paalis doon. Gamit ang malaking robot ay nakalaban ni Vermouth ang isang Genbo. Kahit na nasira ang kanyang malaking sasakyang robot ay nagawa niyang masira ang AI pilot ng robot. Kasunod na dumating sina Naoto, Marie at Anchor at sinabi ni Naoto na may 30th segundo na lang si Marie para maayos si Halter sa katawan ng Genbo, dahil paparating na naman ang mga kalaban. Ipinakita ni Marie ang kanyang pagka-genius sa pag-aayos ng mga gear at sa loob lang ng maikling sandali ay nagawa niyang mailagay si Halter sa Genbo robot. Naipakita pa sa bawat nahahawakan niyang mga robot ay naidadagdag ito sa kanyang memorya at galing. Napansin niya ang pag-atake ng isang supersonic na tangke na maging sina Naoto at ng 2 robot ay hindi napansin. Kaya tinawag niya si Halter para magising at agad nitong sinira ang tangke.
Inutusan ni Naoto si Halter na tuluyang sirain ang lahat ng mga natitirang robot sa loob ng 34 seconds, at walang hirap na ginawa nga ito ni Halter at pinagsisira ang lahat ng mga robot. Pagkaraan pa ay muling nagpakita si Naoto sa media at ipinakita rin niya ang hostage nilang isa sa pinaka-importanteng tao doon na si Hoko Hoshimiya. Sinabi ni Hoshimiya na ang Pillar of Heaven ay nasa kontrol na ng mga umatake sa kanila. Nang makita ito ni Karasawa ay agad na umalis na siya ng meeting room at nag-report kay Conrad. Sinabi naman ni Conrad kay Marie na binabalak umano ng Prime Minister at ng militar na gamitin ng isa pa nilang malakas na armas na Tall Wand para sirain ang Yatsukahagi. May 6 na oras na lang sila bago pa ito isagawa ng gobyerno. Samantala ay masayang-masaya naman si Naoto na nakahiga sa legs ni Ryuzu saka dumating pa si Anchor para maging kumot niya. Dati pala magkamag-aral sina Marie at Hoshimiya nang mag-aral daw ito sa abroad kaya magkakilal na sila at naging magkaibigan noon. Dahil naisip ni Hoshimiya na problema si Naoto para sa publiko ay bigla siyang tinutukan ni Ryuzu sa leeg at sinabing mag-isip ng mabuti kung ayaw niyang mahati-hati. Kaya humingi ito ng tawad. Pinaliwanag ni Marie na gamit ang Pillar of Heaven ay nais nilang painitin ang buong Akihabara para matanggal ang electromagnetism na dulot ng Yatsukahagi. Samantala sa kinaroroonan ni Janai ay naaalala niya si Naoto nang mag-usap sila noon. Nang oras na mahulog sina Naoto at Ryuzu sa ilalim ay saktong nasalo sila sa syudad kung saan nakatira sina Janai at mga tao nito. Para kay Janai ay dapat na sana na nawala na ang mga tao at nakasama sa pagkasira ng orihinal na mundo. Kinulong ni Janai ang mga loyal na tao nito at pinagkukuryente. Saka mag-isang kinontrol ang Yatsukahagi. Samantala ay nahihirapan na sina Vernoth at Halter na labanan ang mga dumating pang robot para ma-takeover uli ng gobyerno ang Pillar of Heaven. Malapit nang matapos ni Marie ang ginagawa pero narinig ni Naoto na nag-activate ang cannon ng Yatsukahagi kaya agad niyang inutusan si Marie na magpalabas ng mga ulap sa paligid ng Pillar of Heaven. Ngunit huli na sila dahil nataman pa rin ng electromagnetic cannon ng Yatsukahagi ang kanilang kinaroroonan. Saka tinawagan sila ni Janai at sinabing kahit kailanman ay hindi siya naging interesado sa kudeta. Sinabi ni Marie na agad silang bumalik sa trabaho para maayos ang Pillar of Heaven. Pero sinabi ni Conrad na nag-launch na ng pag-atake ang Prime Minister gamit ang Tall Wand at tinarget nito ang Yatsukahagi ngunit sinira lang ng Yatsukahagi ang missile ng Tall Wand. Dahil sa pagkasira ng Pillar of Heaven at walang kakayahang maayos ito ay napaluhod na lang si Marie at naisip na talunan na siya. Pinalakas ni Conrad ang loob niya pero sinabi niyang ang milagro na pinaghuhugutan niya ng lakas ng loob noon ay si Naoto. Ngunit dahil wala nang marinig na gear si Naoto ay wala silang aayusin. Tinanong ni Marie si Naoto kung pwede ba nitong utusan ang mga robot na babae para labanan ang Yatsukahagi pero sinabi ni Naoto na ayaw niyang masaktan ang mga ito. Ngunit nagpresente si Anchor na sirain ang Yatsukahagi dahil dito lang siya magaling. Sinuway niya ang utos ni Naoto na manatili at umalis ito. Inutusan ni Naoto si Ryuzu na sabihin kay Anchor na mag-antay muna siya saglit kaya pinuntahan ni Ryuzu si Anchor at panandalian silang naghintay kung ano ang gagawin ng kanilang master. Kalaunan pa ay sinabi na Naoto kay Marie na siya ay genius at naiinggit ito sa kanya at siya pa rin ang makakagawa ng paraan para maayos ang problema. Pero binugbog ni Marie si Naoto. Saka naging kumpiyansa uli ito dahil ang kinaiinggitan niyang may kakaibang kakayahan na si Naoto ay ganun din pala ang nararamdaman sa kanya. Pinaliwanag ni Naoto kay Marie na nasa kanya na ang kailangan niyang galing at mas lamang pa siya dahil alam niya yung mga blueprints ng bawat gear. Tinuruan ni Naoto si Marie kung ano ang kakayahan niya at hindi nga nagtagal ay bigla na lamang nabuksan ang talino ng babae para maintindihan ang mga gear nang hindi na kailangan na nakabase lang sila sa mga napag-aralan nila bilang clocksmith. Nagplano ang dalawa na gumawa na lang ng mga bagong gears gamit ang teknolohiyang gamit nila doon. Nagulat naman sina Conrad at ang iba pang nanonood dahil nakakagawa ang dalawang bida ng mga bagong gear. Samantala ay dumating na ang oras para atakehin ni Anchor ang Yatsukahagi. Tumalon siya mula sa Pillar of Heaven at nagbago sa pinakamalakas niyang anyo. Ang Steel Weight. Naging isa siyang dalagita at magandang robot. Nakapasok siya sa loob ng Yatsukahagi at nagawang masira ang ilang electric charger ng Yatsukahagi pero nakukuryente siya kada segundo kaya nahirapan siya ng husto. Pagkatapos masira ang ilan sa mga charger equipment ng Yatsukahagi ay umabot pa rin sa 100% ang Yatsukahagi kaya pinindot ni Janai ang kanyan. Pero bigla itong naging supot at hindi pumutok. Ganun pa man ay unti-unting nanghina si Anchor hanggang sa bumalik siya sa dating katawan na bata at naputol pa ang isa niyang kamay. Sinubukan pa rin niyang sirain ang makina pero binaril siya ni Janai na kanyang pananghina. Hindi naman ito lingid sa kaalaman ni Naoto kaya mas binilisan nila ang pagtatrabaho hanggang sa mabuo nila ang puno sa gitna ng Pillar of Heaven. Samantala ay tatapusin na sana ni Janai si Anchor sa pagbaril sa ulo nito, pero dumating si Ryuzu at niligtas ang kapatid. Saka nito pinutol ang isang kamay ni Janai gamit ang karit nito.
Sinabi ni Janai na wala ring silbi kahit na mapatay pa nila siya dahil anumang oras ay sasabog pa rin ang kanya ng Yatsukahagi. Pero nagkaroon na ito ng sira at pinaliwanag ni Ryuzo na sapat na ang oras na binigay ni Anchor para makagawa sila ng paraan. Pagkaalis ni Ryuzo dala si Anchor ay sumabog ang Yatsukahagi kasama si Janai sa loob. Nagpaalam naman na sina Marie, Naoto, Vermouth at Halter dahil paparating na ang mas madami pang robot ng gobyerno. May inayos si Marie na updraft kaya mabilis na tumalon ang iba paalis doon. Matapos niyang ipamahala kay Hoshimiya ang lahat ay saka naman siya tumalon. Agad silang nagpunta sa kinaroroonan ng dalawang robot na magkapatid at doon ay hindi naman gaanong nasira si Anchor. Nagpasalamat at humingi ng pasensya si Anchor, dahil kahit na ginawa daw siya para man-Ira ay hindi niya nagawa ng tuluyan ang misyon. Pero sinabi ni Marie na dahil sa tulong niya ay nakagawa sila ng paraan para maayos ang mga dapat ayusin. Dahil naging wanted na sila sa gobyerno ng Japan ay kinailangan nilang tumakas. Nagpasalamat sila sa lahat ng mga tumulong sa kanila tulad ni Conrad, Hoshimiya at Karasawa. Sa kagamit ang isang yate ay naglayag sila patungo sa dagat. Kasakasama pa rin nila ang naging babae na si Vermouth. Nag-aaway sina Naoto at Marie kung sino ang mas gusto ni Anchor pero sinagot ng batang robot na gusto niyang kasama silang dalawa. Kalaunan pa ay dumating ang fleet ng barkong pandigma ng China. Dahil ang misyon nila ay iligtas ang buong mundo, ay naisip nilang labanan ang mga ito at kunin ang isang battleship na magagamit nila sa paglalakbay. At natapos ang Season 1. Bitin na naman ba? Oo nga, pero ganun pa man ay maghahanap pa rin tayo ng iba pang anime na maganda. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad para more anime recaps to come. Syempre kung maraming viewers, aba edi magpopost pa rin kami para sa inyo. Panoorin mo rin ang iba pa naming mga videos dahil lahat yan ay maganda.